Clergy for Good Governance, CGG. 1. To promote good governance and integral human development. 2. To advocate for comprehensive electoral reforms, including hybrid election systems and party list reforms, and actively participate in ensuring clean, honest, transparent, and credible elections. 3. To expose and oppose the perpetuation of political, family dynasties and elite dominance. 4. To combat systemic corruption at all levels and address the spread of lies, disinformation, and misinformation. 5. To uphold, protect, and respect human rights and human dignity. 6. To safeguard our common home by working toward ecological integrity and sustainability. 7. To advance national interests and sovereignty by addressing foreign debt concerns and confronting the threat of war.
And after each day, he said, "Very well." And Jesus needed to be well with the apostles. I know that the time. And I confident that it is also God's mission to us, to the church to speak. Siguro lang natin, hindi na po natin napapasa. Ang mapapasa ng natin ay tungkol sa katapusan ng panahon. Na kung saan, parang tayo ng bata, saan tayo pupunta? Tayo may dapat makakot, tayo may dapat makakot, o dapat ginagawa natin ang katapusan ng panahon. Kasi hindi na magiging para magiging natin ang mundo sa Diyos. Kasi sa mga, parang alam tayo natin, para kapag ginagawa natin ang kaya natin ang para sa isang mga, para nagsasalit ang confidence, kahit pa paano nakakatalit ang isa natin. Kahit pa paano. Pero kung naman sa dulo, tayo kayo rin tayo kayo rin sinuwa sa ating sarili. How about you ask words of the elders to others? Minsan kasi, wala pa naman nakapasa natin sa mga tayo. Yung mga tao, ayaw nila mag-ibig. Tumutulong tayo sa kanila, pero sa pagkatuloy, pinigil lang ang tumutulong. Parang minsan din sa mga tumutulong sa akin, may kaalit sa akin. At hindi natin kung parang kaya na nangyayari. Pero po, pwede natin sa iba ang mission na pamayagan dito sa prayer meeting ko. Yun naman sa nagkakaya. Tayo yung pagpapagawa sa pagpapagawa. We will let it circle of always with hindi na natin ano nga ba sa loob nito? Ano yung pagkakaliman? Ano yung pagkakaliman? Ano yung pagkakaliman? We will not start with our own power, but we will start with the power of God. At dahil dito, tayo ay malito ng pagkakaliman. Kasi sinasabi natin ang lahat kasama natin. But when we sit in our idea, parang nagkakaliman na. Pero sisinabi po natin sa kapatid. Makiupo, makinig. Tulad ng makanagaya ng ibupo natin sa kapatid, nagsimularan. It's their legacy to be leadership. At ayaw ko magawa sa ating mga information right at control. At makikipag-awis na. At alam niya, iba din yung nakakapagin. Makakarinig din yung kanya sa kanya. Maka-office ka lang, pero makakarinig din yung kanya. Makakarinig ko ng tao. So, at the end of the day, masasabi natin kung ano yung show natin ay sa kanyang pinagpunta. Dahil nakapusip natin ang mga pinag-isawahan natin ang mga wala tayong panginoon. Ang tao ko sa mga pinagpunta. Kasi hindi na natin tao. Pero tayo din natin sa ating pagkakausap in the circles of conversation. Doon na lamang ang sakot ng Diyos.
Tayo, mauusan sa pagkakatayan. Sa pagkakatayan at karasyang yan ang awasing ay ano, therefore, ay kinito sa pagkakatayan. Kung deprivation is to be kasama isama ang
ating lipunan sa mga politiko. Dapat mas maraming mamamayan ang masangkot. We cannot leave the Please rise for the Philippine National Anthem and for Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panalangin para sa marangal at mabuting paglilingkod at pamamahala. Panginoon, nakapapagod, nakakaumay, nakakawalang gana ang politika sa aming bansa. Silang dapat maglingkod ay pabigat at hadlang sa aming pagunlad. Silang dapat magbuklod ay humahati, humihiwalay. Silang dapat magkaloob ng hanap buhay at pagkain ay sanhi ng kadahupan at pagkalam ng tiyan. Silang dapat maging daan ng kapayapaan ay silang dahilan ng hidwaan. Silang dapat magtanggol ng soberanya ay mga ahente ng kataksilan. Silang dapat magbantay sa kalikasan ay sa kanya'y pumapatay at walang humpay na sumasalakay. Silang dapat magtaguyod ng dangal at karapatan ay mga bukal ng kabastusan at kaapihan. Silang dapat magpatatag ng kayumangging pamilya ay sa halip protektor at tinatawan ng mga dinastiya ng kasakiman at pagkakanya-kanya. Hindi po ito ang inyong banal na kalooban para sa aming makadiyos, marangal at pinagpalang bansa. Ipagkaloob po ninyo sa amin ng mabubuti at mararangal na lingkod upang bumalik ang aming sigla at pagkakaisa. Akayin po ninyo ang simbahan, ang kanyang kaparian tungo sa daan ng pakikiisa at paglilingkod sa inaapit, naghihirap, kaysa kasama ninyo at ng mga dukha. Gaway kami ay manatiling tapat na saksi, tinig at daan ng iyong kaharian, ng katotohanan, katarungan at kalayaan sa marumi at masamang pamamahala. Amen. Amen. Alamat ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tuloy na po ito. Dapat po babati sa inyo ay ang rektor ng katedral na si Father Steve Sabala. Ulit-ulit siya available. At pinag-uusapan ko ang Bishop-elect na Bishop Elias Ayuban. Sabi niya, hindi pa ako legal. Kaya ako po ay legal pero madalas makasuhan dahil illegal daw mga pinagagawa ko. Pero yung ginagawa ko po ay illegal po. Kaya sa ngalan ng mga namumuno sa Diocese ng Cubao, pinapati ko, tinatanggap namin po kayong lahat. Mabuhay po tayo. Mabuhay ang learning for good governance. para po ipakilala ng mas mabuti ang Christian governance. Tinatawag po si Father Domingo ng Diocese of Oronoco. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo, maraming nangyayari sa mga kwentuhan. Nagsimula ang Clergy for Good Governance sa isang informal na kwentuhan ng mga iilang mga pare.
nagsimula ito ng buwan ng August. Nangyari ito sa Fairview, sa aming katedral, sa Good Shepherd. At dahil dun sa kwentuhan yun, kasi nag-usap-usap kami, iba't ibang pangyayari sa bansa. Tapos, parang tahimik ang mga kaparian. Tahimik ang sinasabi ng iba, tahimik daw ang simbahan. Hindi naman siguro na nahimik. Ang tawag natin sa English, baka nag-iisip, nagdi-discern, nagdinilay-nilay. Pero palagay ko hindi nananahimik. So, nagkaroon kami ng inisyatiba. Ang bunga ng informal na pag-uusap, nag-formal meeting kami noong September 18. Nag-ibita kami ng ilang mga pare na may mga iba't ibang mga head ng iba't ibang mga grupo. Lalo na yung Conference of Major Superiors of the Philippines. At saka sa mga iba't ibang mga dioceses sa National Capital Region, yung mga malapit lang. Nag-brainstorming. Karamihan sa kanila nanggaling sa mga clergy for moral choice na nabuo yan noong 2022, in the last national elections. So nung pag-meeting na yon, napalaliman ang pag-uusap tungkol sa kalagayan ng bayan. So marami kaming pinag-usapan, tungkol sa election, tungkol sa corruption, tungkol sa away ng mga politiko, tungkol sa environment, tungkol sa pagpatay, marami kaming pinag-usapan. Freewheeling conversations na tawag. At doon na pagdesisyon na namin, why not rebrand yung clergy for moral choice to clergy for good governance. Kasi ang usapin ngayon sa bansa, sa daming mga pangyayari, mga issue sa bansa, is an issue ng governance. It's even beyond politics. It's about governance. No? So doon, series of meetings kami, and then last October, napagdesisyonan din namin na bumuo, mag-draft ng concept paper. At yan na ngayon ang lumabas, yung aming pagpakilala ng aming sarili. At mayroon kaming 7 panawagan, may kopya kayo. No? So yun ang buo ng October sa patuloy naming pag-uusap. And then, noong last meeting namin, November 20, na paghahanda nitong press con para formal na pagpakilala na sa grupo namin sa publiko. No? Nagbuo kami ng 15-man coordinating council na ang 6 niyan, ang 3 ay manggaling sa Mindanao, ang 3 manggaling sa Visayas, 4 manggaling sa 2 sa Southern and Bicol area, and then Northern Central Luzon, 2, at 5 dito sa National Capital Region ng Salaki. At doon din napag-usapan na itong ang council na ito ay siyang mamumuno, ma-organize mag-organize sa buong bansa ng mga kaparian para ayusin yung 7 panawagan. Ang bawat panawagan ay mayroong pare at mayroong team na in charge para buuhin ang mga action steps. Anong dapat gawin natin mula ngayon? Siguro short term hanggang next year, May, and then 2028, at saka maraming pa. So far, as of today, we have 12 bishops who signed the calls, and then we have 211, if I'm not mistaken, mga kaparian sa buong bansa na pumirma na. No? So patuloy pa rin ang information dissemination sa mga kaparian, pero yung clergy for moral choice, umabot ang mga signatories doon ng 1,500 plus. So hopefully, we can reach out to more priests, especially in the provinces
after the press con, magkanya-kanya kaming lakad at sana ipatuloy ang conversations, tuloy ang pag-uusap tungkol sa kalagayan ng bayan at anong dapat gawin lalo na ng mga kaparian sa pagpapastol ng ating mga pamamayanan na nangangailangan ng tulong sa ngayong panahon. Maraming salamat po. Today, our nation faces crises that run deep and touch every corner of society. The systems meant to uplift and support the people have instead entrenched inequality and suffering. The decay of social and cultural values is visible everywhere, eroded by unchecked greed, apathy, pervasive injustice. The hardships are undeniable. Crippling poverty, rampant human rights abuses, the rule of entrenched dynasties, systemic corruption, soaring foreign debt, and the proliferation of lies and disinformation. This is not what God envisions for his people. Our faith reminds us that God stands with the poor and the oppressed, embodying justice, mercy, truth, and compassion. As priests of Jesus Christ, we cannot remain silent. We are called to act. The time to act is now, for justice, for truth, for transformation. Malaman kung saan po ano po ang tinitindigan ng Treasury for Good Governance. Tinatawag ko po si Father Joel Saballa ng Diocese ng Novaliches. Clergy for Good Governance, mga Diyos at mga Pilipino. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives, recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and announce the year of God's favor. Our context. The spheres of our society, our country today is very deep crisis. To begin with, the economic and political structures that are in place and the policies at work are not for the interests nor the welfare of our people. Our social, cultural, and moral fibers are crumbling away due to greed, indifference, carelessness, and injustices in all forms. We do witness and experience firsthand the suffering of our people, extreme poverty and lack of opportunity, continuing human rights violations, ecological destruction, political dynasty, elite rule, corruption at all levels, swelling foreign debts, and the proliferation of lies, disinformation campaigns, to name a few. This is not the will of God. God is the God of justice and peace, truth and love, compassion and mercy. God revealed himself as one who is ever with the poor and always sides with the poor. We therefore cannot but speak here, and we begin by calling those who, like us, are in the ministry serving our people as priests of our Lord Jesus Christ.
our mandate. We are the members of the Filipino clergy who have vowed to love and serve God and His people. By virtue of our baptism, the presbyteral ordination, we have committed ourselves to carry out the mission of our Lord Jesus Christ in the world, to build His kingdom here and now. Following Him, we find ourselves commanded and empowered to bring the good news to the poor and announce the year of God's favor. As a synodal church, we have walked together and have accompanied our brothers and sisters in and through the varied pastoral ministries we are in. We hear their cries, empathize with their struggle. We witness and share their hopes. We know that we are aware that we are our Filipino citizens who long for a just, peaceful, and humane Philippine society. We cannot be silent, and we refuse to be silent when our brothers and sisters suffer and we see our society come down and fall apart. We are one with our bruised and wounded people who nonetheless put their hope and trust in the Lord. For hope does not disappoint. We are embodied with the Spirit who came down on Pentecost and empowered the disciples to preach the good news of salvation to all corners of the world. Here we are, we find our mandate and marching order. Our declaration. We believe that God has called us to be stewards, prophets, pastor of the church, and the people of God. We stand for what is right, for what is true, for what promotes the common good, impelled by the love of Christ. And the church preferential option for the poor, we hereby unite ourselves and organize the clergy for good governance. Our calls to heed this call and marching order and as ordained ministers of Christ, so as to gather, discern, and resolve to do effective action such as 1. To promote good governance for societal transformation and integral human development. Number 2, to advocate for comprehensive electoral reforms, including hybrid election system and party list reforms, and actively participate in ensuring clean, honest, transparent, and credible election. Number 3, to expose and oppose the perpetuation of political, family, dynasties, and elite dominance. Number 4, to combat systematic corruption at all levels and address the spread of lies, disinformation, and misinformation. Number 5, to uphold, protect, and respect human rights and human dignity. To safeguard, number 6, to safeguard our common home by working toward ecological integrity and sustainability. Number 7, to advance national interests and sovereignty by addressing foreign debt concerns and confronting the threat of war. Narinig po natin kay Father Joel ang statement at ang pagpapakilala ng Clergy for Good Governance. Ngayon naman po, papakilala po namin ang 7 pare na tututok sa ating calls to action. For Good Governance po, si Father Tony Gabiao, Electoral Reforms ng Senior Mel David ng Parañaque, Political Dynasties po si Father Robert Reyes ng Cubao, Systemic Corruption po, Father Joel Sabanya ng Novaliches, For Human Rights and Dignity, Father Flavio Villanueva ng Society of the Divine Word,
For ecological integrity, si Father Lito Manidiran ng Archdiocese of Lipa. At for national interest and sovereignty, si Father Toots Benefit ng Order of Carmelites. Dito na. Apat siya. So, number one call, action for us, ay to promote good governance for societal transformation and integral development. Madalas nating pinag-uusapan ang pagbabago, pag-uunlad ng ating bayan. Pinag-uusapan din natin ang kalagayan ng maraming naghihirap, lalong naghihirap habang tumatagal. Sa simbahan, kapag pinag-uusapan ang transformation, human development, tawag namin yan ang kapayapaan, peace. Social teaching ng simbahan yan. Walang kapayapaan kung walang tunay na pag-unlad ng buhay ng karamihan o ng pangkalahatan. Magkakaroon lamang ng development, pag-unlad ng buhay, pagbabago ng lipunan kung mayroong maayos na pamamahala o mabuting pagpatakbo ng gobyerno. Tawag ng good governance. Para maging good ang governance, may dalawang mahalagang elemento na dapat ayusin. At dyan kami papasok. Una, na sana magkakaroon tayo ng mga principled leaders. Mga leaders ba na marangal, may prinsipyo, hindi yung mga leaders na paru-paro. Tumatalon kung saan yung interest. At pangalawa, dapat meron tayong principled politics. Hindi patronage politics. Diba? So, ano yan? Mahalagang bagay yan. Kapag wala yan sa ating bayan, mahirap mag-usap tungkol sa tunay na pag-uunlad ng buhay. Pangalawa na elemento, na dapat ang mga komunidad, ang mga tao, tayong lahat, ay engaging. Hindi pwede tayong tumahimik lang, manood, magbantay, Importante, mayroon tayong ambag. Walang mabuting governance kung ang mamamayan ay walang ginagawa. Pasamantalahan lamang tayo ng ating mga leaders. Walang accountability check. Ayan. Dahil dito, ang clergy for good governance ay may tatlong mahalagang action steps. Una, ituloy ang partnership building through conversations. Magbuo kami ng mga alliances, partnerships sa iba't ibang grupo sa bansa na para magkaroon tayo ng magandang ugnayan. Pangalawa, accompaniment program. Iniisip namin buuhin na ang Young Davids program. Ito yung programa na katutok sa mga kabataan na mayroon tayong mga leaders who are now in public service na baka kailangan silang sabayan, tulungan, samahan para sila ay magkakaroon ng magandang pamamahala. Hindi sila malalamon ng corrupt na sistema na umiiral ngayon. Tapos yung mga kabataan na nandyan pa sa labas na nag-iisip tungkol sa paglilingkod, mapapagandaan na natin matulungan natin sila sa paghanda that engaging in politics, in good governance, sabi nga ni Pope Francis, is one form of charity that we can have, that we can show to the country. So yan. At then pang-tatlo, na kailangan tayo magsimula, magbuo ng mga komunidad. Kasi ang mga tao, kapag organized, ang mga tao ay mayroong ugnayan, mayroong empowered sila makakaambag, makaka-engage, masabi nila, mayroong kaming ambag dyan. Mayroong kaming, may maganda kaming
maitutulong sa pag-aayos ng pamamahala sa bansa para magkaroon ng tunay na pagbabago at pag-unlad. Naninindigan ang clergy for good governance na hikayatin, pakiusapan, at marahil hamunin na rin ang ating mga mambabatas na bumalangkas at magpatupad ng isang batas na naglalayon na pangasiwaan ang kabaraanan ng halalan sa ating bansa. Tunutukoy natin dito yung hybrid electoral process. At ako'y natutuwa na nasa piling natin ngayon ang aming matalik na kaibigan si General Rio at kasama ang dalawa niya pang mga kaibigan na bumuo ng isang magsusing pag-aaral kung saan ay nakikita yung kahalagahan na ang pagbilang ng mga boto sa mismong halalan ay gawing mano-mano. At ayon na rin sa pagsang-ayon dati ng ating kasalukuyang chairman ng COMELEC na si Garcia, siya man ay pabor sa hybrid electoral process. Ngunit kinakailangan ang isang bagong batas upang ito ay mabigyang daan. Dahil sa ating kasalukuyang batas ng eleksyon, ang pinahintunutan at binibigyang daan ay fully automated election. Kaya ang ating panawagan, hamon at marahil pakiusap, samo at dalangin sa ating mga mambabatas. Bigyan ng kaukulang pansin ang panawagan ito at bigyan ng kaukulang pagkilos upang ang kinakailangang pagbabago sa ating electoral process ay mabigyan ng katuparan. Sa pamamagitan ng hybrid electoral process, na kung saan ay merong combination ng manual at automated, makikita mismo ng mga halal na nabibilang ang kanilang boto, nababantayan ng ating mga watchers, na tama ang basa ng ating mga counting machines, no? Kung maaaring tinatawag na pagkukumparahan ng ating bilang manual at ng automated counting. Ngunit ang proseso ng transmission ay automated. Maaaring magkaroon ng counting delay. Ngunit higit na mahalaga ay ang makatotohanan at makabuluhang pagpili ng ating mga pinuno. Ako'y naniniwala na yung pangarap ko nung ako'y bata pa ay sa rin pangarap ng bawat sa ating natitipon dito ngayon. Na ang iyong boto, gaano man, saan man ito nanggaling na bahagi ng ating bansa, ay taglay ang isang magkakapantay at magkakahalin tulad na kapangyarihan. The power of one vote is equal to any other vote. At pangarap natin lahat na yung kapangyarihan ng iyong isang boto ay iyong mabantayan at hanggat maaari sabot ng ating kakayahan at kapangyarihan, mabilang ito ng tama. Batid natin itong nangyaring nakalipas na eleksyon noong 2022 ay sadyang kagulat-gulat. No? Hindi pa man po nagsasara ang election time, voting period ng 7 p.m. by 7:02 ay meron ng resulta. Sadyang katakataka. Para ito'y maiwasan, inahamon, pinapakiusapan, naninitluhod na tayo sa Kongreso. Bigyan ng daan ang pagbabago sa ating electoral process upang higit na tiyak ang makatotohanang resulta ng halalan. Ikalawa, sa larangan din ng eleksyon, atin ding pinakikiusapan, pinagsusumamo sa ating COMELEC at sa ating mga mambabatas ang reforma tungkol sa party list election. Ang party list
kung ating pong babalikan ang ating saligang batas, ay isinulong o naging bahagi ng ating batayang batas upang bigyan ng tinig ang mga maliliit na sektor ng ating lipunan. Ngunit sa ngayon, karamihan sa ating mga party list ay nagsusuot ng iba't ibang mga maskara. At kung mahuhubad ang mga maskara ng mga party list na ito, malalantad ang tunay nilang kunay. Ang ating pong hiling at dalangin at hamon sa COMELEC at sa Kongreso ay revisahin, baguhin, kinakailangang ipaunlarin pa ang ating party list system. At nang sa gayon, ang diwat espiritu na nasasaad sa ating saligang batas, ang sa mapapangalagaan at may sasakatuparan. Ang tinig ng mga maliliit, nabibigyang daan, nabibigyang puwang, at ang pangangailangan ng mga maliliit at mahina ay napagtutuunan ng pansin. Salamat po. Mabilis lang po. Ang ating pong politika ay katulad sa panalangin ko, nakakaumay, nakakasawa, nakakawalang gana, dahil ilan ang dinastiya sa Senado. Ilan ang dinastiya sa buong Kongreso. Ilan ang dinastiya na may hawak ng mga lalawigan, ng mga syudad, ng mga bayan. Ilang dinastiya ang hawak na hanggang sa barangay. Sabi raw nilang kabataang barangay ay hindi dapat mahaluan ng dinastiya, pero hindi na po yan ligtas. Kaya po, sana buugat po ang dinastiya sa kultura ng paternalismo o kultura ng ayuda. Sa darating na Enero, sabi sa akin ng isang obispo, hindi ko alam kung totoo ito, pag-uusapan na rin ng CBCP yun, non-acceptance policy. Non-acceptance policy. Huwag tatanggap ng suhol, pera sa mining corporations. Kasi siya sa pinakamalaking sumuhol. Hindi ko babanggitin pangalan niya kasi maraming masasaktan. Isang mining corporation nagtatayo ng buong simbahan. Humingi ka ng 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon, isang simbahan, 50 milyon itatayo niya. Ang kapalit, tumahimik ka. Okay? Kami mga pari po, biktima kami ng dynasty. May mga bayan po, hawak ni Mayor ang kaparian. May mga lalawigan, hawak ni Mayor ang gobernador. Hawak ni Mayor, ng gobernador ang obispo at kanyang kaparian. Ito po ang malalim na problema, kaya hindi ko palalawikin to. Kapag kami po ay pagbukang bibig lang namin ang anti-dynasty dahil bukas na bukas ang aming mga bulsa sa ayuda ng mga dynasty, kami po'y peke. Kaya nananawagan ako sa mga kapatid kong pare, pwede pa. Ang kayamanan natin paglilingkod sa mga dukha, hindi sa mga trapo. Pwede ba? Kaya pala ang mga pare, ang gaganda ng sasakyan. Ang gaganda ng mga bahay. Merong mga tagong business. At lupa. Ang mga bank account, hindi yung malaman kung ilan. Pare yun. Obispo, hindi ko alam. Dahil hindi ako obispo. Eh mamaya pwede kong magsalitain si Bishop Gaa. Pero kapag hindi kami kumawala sa kultura ng paternalismo at ayuda, wala pong saysay ang aming pagngangawa laban sa dinastiya. Peke po kami. Kaya pagdating sa eleksyon, ang ating mga maralita, sino ibuboto? Ang malakas o ayuda. Sino ang kandidato ng pare at obispo? Hindi ang malakas mag-ayuda. Hindi ang gobernador, mayor, congressman, senador na buhat sa isang dinastiya na malakas mag-donate sa simbahan. Hindi dapat yun ang iboto.
kung merong non-acceptance policy, dapat ang simbahan po ay huwag bumuboto sa dinastiya. At sa bawat lalawigan, i-identify ng mga obispo at pare, sino bang dynasty sa bayan ng Quezon, sa bayan ng Camarines Sur, sa bayan ng Pampanga, Davao, lahat po. At itanong ang sarili ng obispo at kaparian. Saan ako nakadikit? Kay gobernador, kay mayor, senador, kongresista, o sa mga taong walang maibibigay sa akin? Hindi ko masagot yan. Dahil ako ay malapit na malapit sa kanila. At napakaganda ng regalo kapag birthday ko, anibersaryo ko. At kapag Pasko, kasama pa ako sa mga junket nila sa Europa, sa Canada, Amerika, Hong Kong, Singapore. Sino mga paring sumasabit sa mga dynasties? Ito yung panawagan na mabigat. Hindi natin mapapagong lipunan ito dahil ang simbahan isang mahalagang institusyon. Na kapag nagsalita ng totoo, ay kaya niyang pabagsakin sa isang mahinahong paraan ang bulok na sistema ng paternalismo na hawak ng bawat pamilyang may hawak ng mga lalawigan, bayan, siyudad, at buong sistema ng politika mula Malacanang hanggang sa pinakamaliit na barangay. Huwag po tayong maging bahagi ng kapuluhan ng bansang ito. Maging alagad tayo ng Diyos, tagasunod ni Kristo. Ang kayamanan ay ang pagmamahal at paglilingkod sa lupa. Salamat. At aking po babasahin ang aking pong pahayag. Ang korupsyon ay nagmula sa salitang Latin na nakahulugang sirang puso. Kumakatawan sa isang malalim na pagkabigo sa moralidad. Isang puso na nabasag dahil sa sakiman, pagiging makasarili, at kawalang malasakit sa kapwa at bayan. Ito ang simbolo ng pagkakanulo ng ating pagkatao at pagiging Pilipino. Kung saan sa pagiging makasarili ay nagpapahina sa pamamahala, nagpapalawak na hindi pagkapantay-pantay, na sumisira sa tiwala ng lipunan, lalo na ang mga nasa laylayan. Sa kabilang banda, ang diwa ng pagiging Pilipino ay sumasalamin sa kabutihan, integridad, pakikipagkapwa-tao. Ang tunay na Pilipino ay hindi kurat. Tayo ay may kakayanang magpakita ng kawalang pag-imbot at mag-alay ng sarili sa kabubuti nating lahat. Subalit sa mahabang panahon, ang korupsyon ay nakatanim sa ating mga institusyon. Pumasok na rin sa ating kultura na nagdulot ng pagbagal at pag-unlad ng ating bansa. Ang kamakailang issue hinggil sa maling paggamit ng pondo ng ating mga pinuno ay nagpapakita ng pagkalat ng korupsyon mula sa pinakamataas na level at antas ng ating pamahalaan. Ang investigasyon sa Kamara ng ating mga kinatawan ay naglantad sa atin sa makahalagang pananaw at katotohanan. Ang irregularidad na nagtataas ng mahalagang tanong tungkol sa pagiging bukas at katapatan sana ng mga lider ng ating bansa at panagutan nila ang kanilang ginawa at paggastos at hindi iiwas sa lumang investigasyon. At higit sa lahat, dapat masunod ang batas, hindi ang nagpapatupad ng batas. Ang mga confidential fund ayon sa layunin ay nakalaan para sa pambansang seguridad. May iba pang mga sensitibong usapin ng ating pamahalan ngayon. Gayunpaman, ang di umano'y maling paggamit ng mga pampublikong pondo ay nagpapakita ng tahasang pagwalang bahala sa mga prinsipyo ng ating konstitusyon. Ayon sa ulat, ang pundong ito ay naibaling sa mga hindi mahalagang layunin na maaaring magpabagsak
sa ating bansa. Kasabay nito ang pagbagsak din ng pagtitiwala ng sambayanang Pilipino. Ang iskandalong ito ay hindi lamang tungkol sa maling pamamahala sa pananalapi. Ito na rin ang sintomas ng may mas malalim na pagkabulok ng sistemang pampolitika dito sa ating bansa. Ipinakikita nito kung paano hindi kontrolado ng kapangyarihan ang kasabay na kawalan ng pangangasiwa at magiging sanhi ng pagkabuso ng pampublikong yaman. Nagpapadala ito ng pangalit ng mensahe sa mga lider at maaring kumilos at walang parusa, umiiwas na may imbestigahan. Sumisira ito sa pundasyon ng ating demokrasya. Kung ang korupsyon ay umiiral sa pinakamataas na antas ng pamahalaan, paano pa magtitiwala ang ordinaryong mamamayan sa integridad ng ating institusyon? Ang korupsyon ay hindi lamang isang pampulitikang issue. Ito ay pang-ekonomiya, panlipunan, at moral din. Magkakaugnay ang dimension na ito na lumilika sa isang masamang siglo ng pagpapanatili ng hindi pagkapantay-pantay at walang katarungan. Ang pampulitikang korupsyon ay umuunlad sa sistemang mahina sa pananagutan at transparency, at kung saan ang kapangyarihan ay nakatuon lamang sa kamay ng iilan. Ang patronage politics, both buying, maling paggamit ng pampublikong yaman o pondo, ay sintomas ng malawak na pagkasira na ng demokrasyang pinakamahalaga at pinagtanggol ng mga mamamayang Pilipino. Dapat nating buhayin ang diwa ng bayanihan. Magkaisa tayo sa katarungan at katapatan. Ang investigasyon sa paggamit ng pondo ay nananawagan sa ating mga lider ng ating bansa na matiyak ang pampublikong pondo ay magsilbi sa ikabubuti ng lahat at hindi pampakapal ng kanilang mga bulsa. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasaayos ng sistema. Ito rin nagsisimula sa ating sarili. Ang korupsyon na nagmumula sa puso na dapat tayo magpakita ng integridad at pananagutan. Bagamat ang ating bansa ay maaaring makaramdam ng pagkawatak-watak, magkasama-sama nating itama ang landas at maitayo ang isang Pilipinas kung saan nangingibabaw ang katarungan. Ngayon ang tamang panahon upang kumilos. Tayo po ay tumayo bilang isang nagmamahal at makabayan at makadiyos. Buhayin natin ang diwa at puso ng ating bansa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa sa pinakamatagumpay na iniwan ni Duterte sa ating bansa ay ang talamak na sistemang patayan. Aldrin Pineda, bakit ako ginatay ng pulis na si Oscar? Michael Pina, 3 taong gulang, pangarap ko maging pulis. Pero pulis ang pumatay sa kanya. Lovely Ramos, 14 anyos, walang kasalanan ang aking ama, lalong higit walang kasalanan ang aking nanay. Pareho nyo silang pinasabog ang bungo sa isang gabi. Michael, 28 anyos, birthday mo, sweetheart. Mangangalakan lang ako. Pagbalik ko, may pansit na tayo. 6 na tama sa katawan. Gabriel, 31. Papasada lang ako para meron tayong pagkain mamaya. 3 tama sa ulo, 14 sa katawan. Ito ang mga iniwan sa atin ni Duterte. Ang bilang, sabi ng PNP, 6,252. 122 ang mga bata dito. Ngunit sa Human Rights Watch, 30,000 mahigit ang patay. Sa kasalukuyang panahon, kahit sa Marcos administration, 2,000 na daan, ang bilang natin ay 821. Tanong sa akin ng isang congressman, bakit tuloy ang patayan?
Kasi wala pa kayong pinakukulong. Kasi ang investigasyon nyo, malamya. Kasi wala pang kinakasuhan ng mga korte. Kaya ang mga mamamatay tao na inutusan ni Digong ay patuloy pa rin malaya at mas naging enterprising, gun for hire. Sa amin sa SBD, ang pinaninindigan naming pananalita ay yung salita sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang verbo ay nagkatawang tao o ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Sa magiting na homilya kanina ni Bishop Gaa, pinaalalanan kami mga pare na hindi maaring nasa trono habang ang pare ay nabubuhay. Hindi matatawag na pare kung mananatili sa trono ang isang pare. Ang panawagan ng synodality, makinig. Hindi ka pwede makinig kung nasa trono ka. Makikinig ka, katabi mo ang mga sugatan. Makikinig ka at mas makakapakinig ka na maayos kung kasama mo silang naglalakbay. Sa program Paghilom, meron po kaming at least 332 members. 278 ang kabataan. 278 ang kabataan. At sa mga hanay ng ibang mga kaparian, ganon din ang kanilang mga inaalagaang tinukhang. Kung hindi ito mabibigyan ng lunas, ano ang kahihinatnan ng buhay ng mga ulilang ito? Hindi makakapagtapos dahil sa trauma, hindi makakapagtapos sapagkat ang binaril ay breadwinner. Dahil sa nakita nilang karahasan, malamang yung karahasan din ang kanilang magiging daan upang tugunan ang kanilang nangangatal na sikmura. Sa Clergy for Good Governance, naniniwala at patuloy kami maninindigan na hindi lang dapat mabuting makinig, mabuting magnilay, mabuting magdasal, ngunit ang pinakamagara at pilit namin gagawin, mabuti kami makikilakbay kahit kami mahihirapan, kahit kami babatikusin, kahit kami ay sasampahan ng sedition. Total, wala pa. Ako pa lang naman yata may sedition dito. So, welcome. Madami na po yan. Kahit masampahan ho ng kaso kaliwat kanan, ito po ang bisa at sabihin natin palatandaan na ang pare ay nakalubog katulad ni Kristo. Amoy ng tupa, ang amoy dapat dinamin. Kahuli-hulihan, nung huling punta ko po sa Quadcom, nakita nyo marahil yung aming sagutan ni Digong at ni Major Dia. Ang sigaw niya po sa akin noon, pari ka! Pari ka! Ang sagot ko po sa kanya, kaya po ako naririto. Pari po ako. Kasama sa Clergy for Good Governance. Maraming po salamat. Good morning. Let me share with you the inspirations and challenges from the three popes, St. John Paul II, Pope Benedict, and Pope Francis. Malakas yung impact nung ilabas yung Laudato Si. But before that, marami nang ilabas si St. John Paul II. Regarding ecological integrity. In the book of Psalms, O Lord, how manifold are your works. In wisdom have you made them all. In safeguarding the environment, we start with the acknowledgement and appreciation of the gift and the giver of gift. The creation and God, the earth,
our common home, and God who created and sustains it. From the biblical aspect, from the book of Genesis, nature is the work of God's creative action. It is God who made all things. God saw that it was good. And the summit of this creation, which was very good, God placed man. The Lord entrusted all of creation to their responsibility, charging them to care for its harmony and development. For man, created in God's image, received a mandate to subject to himself the earth and all that contains, and to govern the world with justice and holiness. It is the relationship man has with God that determines his relationship with his fellow men and with his environment. This is why Christian culture has always recognized the creatures that surround man as also gifts from God to be nurtured and safeguarded with a sense of gratitude to the Creator. There is an intimate connection between environmental ecology and human ecology. This is from Centesimus Annus. The Magisterium underscores human responsibility for the preservation of a sound and healthy environment for all. The environment, a collective good, and the care for the environment represents a challenge for all humanity, for all of us, because we are all stewards. It is a matter of common good and universal duty that of respecting common good. That's inspiration and challenges was inspired by John Paul II, St. John Paul II. Now from Pope Benedict, let me share to you 10 commandments for the environment. Although Benedict XVI did not write the 10 commandments for the environment, they reflect the essence of his teaching and message. His off-the-cuff comments and homilies, as well as his speeches, all support them. It was Bishop Giampolo Cripaldi, the Secretary General of Pontifical Council for Justice and Peace, who offered the 10 principles called 10 Commandments. First, the human being, created in God's image, is placed above all other earthly creatures, which must be used and cared for in a responsible way in cooperation with the divine plan of redemption. 2, nature must not be reduced to a utilitarian object of manipulation, nor absolutized or placed above human dignity. Third, ecological responsibility involves the entire planet in a common duty to respect the environment as a collective good for present and future generations. In dealing with environmental problems, ethics and human dignity should come before technology. Fifth, nature is not sacred or divinely reality removed from human intervention. Thus, human intervention that modifies some characteristics of living things is not wrong as long as it respects their place in their particular ecosystem. The politics of development must be coordinated
with the politics of ecology, and every environmental cost in development projects must be weighed carefully. 7. Ending global poverty is related to the environmental question, remembering that the goods of the earth must be shared equitably. Number 8, the right to a safe and clean environment needs to be protected through international cooperation and accords. In number 9, environmental protection requires a change in lifestyles that reflect moderation and self-control on a personal and social level. That means moving away from the mindset of consumerism. And number 10, environmental issues call for a spiritual response inspired by the belief that creation is a gift that God has placed into our responsible hands so that we can use it with loving care. The human person's attitude toward nature should be one of gratitude and gratefulness to the God who has created and supported it. Third inspiration from Pope Francis. Laudato Si, praise to you, my Lord. Pope Francis calls the Church and the world to acknowledge the urgency of our environmental challenges and to join with him in embarking on a new path. This is a meditation on God's created love to the central Catholic teaching that the earth is our common home and all of us are brothers and sisters. Pope Francis seeks to answer a vital question: what kind of world do we want to live to those who come after us? His answer: we need one another, that we have shared responsibility for others and the world, and that being good and decent are worth it. We have our common home, our common future, our common responsibility. Na pala, so I will try to be short. So if you notice, all the concerns, all the calls are interrelated. At dito sa mga urban centers, tayo yung may access sa television, sa YouTube. So familiar tayo sa mga West Philippine Sea, familiar tayo sa foreign debt, implications dito sa economy, sa political life natin. Pero ang hamon, paano ito bababa sa ordinary people, sa mga vendors ngayon, sa mga sales ladies, sales boys, mga kapatid natin sa mga farms, paano usaping national sovereignty pag-uusapan? Parang, basta ako, paano ako mabubuhay, ano pakialam ko sa West Philippine Sea, ano pakialam ko sa destruction ng marine resources and biodiversity ng West Philippine Sea, things like that, the geopolitics. So concern natin ito, especially sa foreign policy ng ating gobyerno. Hindi tayo anti-China at pro-US. Don't you know that we have already missiles in the Philippines? You know that at least, for us here. At meron na rin tayo mga, in the guise of Balikatan Joint Exercises, marami na rin tayo mga mini hubs with the US. We are not anti-Americans, we are not anti-China, Chinese, but their policies. Kasi I hear people, buti na lang may USA, we don't like China. You know, sovereignty na usapin ay usapin freedoms and rights. Makaarte itong nasa Congress, kamo ang dami nilang pera.
by the billions, by millions, they request this, parang maraming pera, but ang utang natin ay by trillions, almost 16 trillions. And you know, the fear of debt trap, I think you're familiar with debt trap. Some countries who borrowed money from foreign banks and establishments, talagang biktima sila ng debt trap. So mga kapatid, even the Mining Act of 1995 has to be overhauled kasi it's really pro-investors, foreign investors. It's not for the Filipino people. So mga Pilipino, isa sa mga prinsipyo ng CG, Clergy for Good Governance. Sana naman po ay hindi lang ito sa classroom or sa mga schools, dadalhin ito ng Clergy for Good Governance ang usapin, ang implications. Kaya nga ng foreign policy natin, nasa interest ba ito ng mga kababayan natin Pilipino or interest ng mga foreign countries who are interested sa atin. Kaya you will understand on why we are anti-Chacha, especially in the economic provision on 100% foreign ownership. Naniniwala pa rin ako yung circle for conversation ay magaganap sa mga parokya ng mga kaparian, sa mga basic Christian and human communities, at sa mga schools para mas ang reach natin. Yun lang po. At when you talk about foreign intervention, you talk about corruption and poverty, etc. We are now opening the floor for any questions. Hello po, ako po si Pater Luis Maquer ng Rappler. Dalawa po ang tanong ko. Una po, yung sinabi po ni Bishop Gaa kanina sa community na hindi tayo uupo sa trono. We will not sit on a high chair, tayo ay bababa sa mga tao. Ang unang tanong ko po, ano po ang hugot nito? Ito po ba ang naging dahilan kaya kung bakit hindi nakinig ang mga tao sa mga pare noong 2022 elections? And my second question is, we were looking at what's happening at EDSA Shrine. Ano po ang inyong pananaw doon sa mga attempt na gamitin ang mga religious symbolisms para sa political objectives ng Duterte camp? So for the first question and the second question, I hope anyone can respond. Magandang pahayag ni Bishop Gaa na kami dapat manatili sa trono. Kinakailangan kami ay bumaba. Ito rin na ang hamong ito ay hindi lamang para ngayon dahil nalalapit na naman ang eleksyon ng 2025 or even looking forward to 2028. It has been a constant call for us. From the time of Jesus, He invited us to wash each other's feet. At ito ay sumisimbolo at lumanarawan sa uri ng pagkapari na dapat naming taglayin. Ang pagkapari na aming niyakap ay hindi pagkapari na tinitingala. Ang pagkapari na aming niyakap ay ang pagkapari na handang magpakumbaba at magtingko. Anumang taliwas dito ay hindi larawan ng pagkapari ni Kristo. Kaya't marahil ako'y nakikisa sa aking kapatid na pari na si Father Robert, kinakailangang talikuran ang mga kaparaanan na kung saan ay natatamini, napipipi ang pari at ang mga obispo na manindigan sa panig ng katotohanan, katwiran, at katarungan dahil kami mismo ay nagiging bubusanan ang aming bibig dahil sa mga ayuda na aming tinatanggap. Ngunit ang isang tunay na pari tulad ni Kristo, handang manindigan
kahit na siya ay nag-iisa na lamang. Ikalawa, yung nagaganap ngayon sa EDSA para po sa kabatiran ng lahat. Para po sa kabatiran ng lahat. Ang original plan po ng Clergy for Good Government, Good Governance, ay doon po gaganapin sa EDSA Shrine ang aming press conference na ito. Ngunit napangunahan kami ng isang kaganapan na hindi namin inaasahan at lalong hindi namin sasang-ayunan na kasangkapanin ang Clergy for Good Governance sa isang maitim na balakin. Ang maitim na balakin pang-politikal at personal ay hindi kailanman kakatigan at hindi kailanman sasang-ayunan at hindi man kailanman hahayaang sakyan ng sinuman para sa kanilang personal at political na agenda. Yun lang po. Alam niyo yung humili ni Bishop, isang imbitasyon yan sa mga kaparian para maging epektibo na mag-engage kami sa good governance. Na dapat bumaba kami, makilakbay sa taong bayan. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng good governance kung malayo ka sa taong bayan, di ba? Sa iyong mga nasasakupan. Dapat bumaba ka talaga. Ay, yan ang challenge ngayon sa mga pare na kapag nag-sign up sila dito sa Clergy for Good Governance, handa sila sa ganong challenge, di ba? Hindi lang madali magperma yan. Pero yung bumaba, may hirap. So yan ang imbitasyon na binigay ni Bishop Tobias. So yan lang. Gaan. Hindi pa na nasagot yung 2022. Hindi, kailangan niya, bakit hindi yan? Una sa lahat, personally, hindi ako sang-ayon sa sinabi mo na hindi kami pinakinggan. Pinakinggan tayo ng kawan, marami nanindigan, ngunit ang mga kaparaanan ng mga may kapangyarihan ay namayagpag. Sino maniniwala na bago pa man nagsara ang oras ng halalan o voting ay meron ng milyon-milyong resulta ng pagbilang. Hanggang ngayon, kahit ang COMELEC ay hindi makapagpahayag ng buong katotohanan kung anong nangyari sa nakalipas na halalang 2022. At ako'y naniniwala, kaysa ng aking... Yan po nangyari. Kaya si Garcia, na abogado ni Bongo, hindi po sumasagot sa lahat ng aming reklamo tungkol sa eleksyon. Bakit? Papipilitan siyang sabihin na nandaya sila. Na talagang walang uniteam. Uni-itim. Yun po ang ibig sabihin niyan. Maitim po yung nakaraang eleksyon. At kapag hindi po tayo kumilos, yung 2025 na eleksyon, mas maitim. At yung 2028, hindi ko na alam kung ano yung susunod na kulay sa itim. Kaya po, nakikita po natin ang epekto ng ulok na sistema ng politika, na pati ang demokrasya ay kanilang sinaula at ang COMELEC ay mga sunod-sunuran lang sa kanila. Si George Garcia naghihintay po sa highest bidder. Ngayon, wala na naman pong malinaw na kung sinong kumpanya ang digital company na magbibilang ng boto. Hanggang ngayon, hanging in the air. Bakit? Kasi ang mga taong bayan ay nahihiwagahan na kung talagang kailangan ba talagang magtiwala pa sa COMELEC. Maraming ayaw na, sa mga parokyano ko, maraming ayaw na bumoto, George Garcia. Kaya ang problema po, pag hindi magkaisa ang taong bayan at ang buong simbahan, nabantayan ang COMELEC, 2025 dadayain at lulutuin na naman po nila. Kapag hindi naging hybrid na ang bawat boto ay nakikita ng lahat ng watchers na binibilang at inilalagay sa tally sheet, at yung tally sheet, yung kompletong bilang ng boto ay siyang ilalagay sa computer,
at ito ay siyang itatransmit na sa legal na server, Globe, Smart at Dito, maniniwala ng taong bayan. Hindi po na-transmit ginagamit ang Globe, Smart at Dito, kundi yung 198 point, ano yun? yung single IP. Sige po. Kaya pag hindi po natin yung pinagtulungan, pero yun na po isang commitment ng Clergy for Good Governance. Were there any questions? May mga katanungan po po. Gutom na. Martin, po, 84 years old. She's my sister-in-law. Morning. Tabi niyo po. Nalaala ko lang po si Father Robert. Nagbigay po siya ng talk sa amin one time years ago sa Ceremonies College. And na-mention niya, and talaga naman po, ina-analyze ko. Tama talaga yung sabi ni Father Robert na kasalanan din naman ng mga parishioners na pinapamper nila pag meron silang isang pare na gustuhan, pinapamper din nila. Tao din naman ang mga pare, syempre. Kaya, sabi ko, parang wake-up call din sa mga parishioners na let's be good with them. Muna natin sila, pero wag lang sobra. And mag-touch din ako. Mga lesson na sa tabi na yun na ethics should be first before technology. Kasi parang ano na po tayo na yun, no? I mean, the end does not the means does Not justify them. yeah, so parang ganun lang po ang nangyayari. Yun lang po, maraming salamat. May katanungan pa po ba galing sa kanya? We would like to acknowledge the presence of Senior Manny Gabriel, siya yung Executive Secretary ng Episcopal Commission ng DEC, Basic Christian Communities. Questions ka ba? Gandang hapon ho. Hapon na. Ilapit lang po. Ang tanong ko po ay next year na yung 2025. Ang bilis na po. Paano po natin papadali kaya ang proseso na ito ng kaparian? Ano po? Dahil parang ewan po kung ako'y nagiging cynical lang, pero ang bilis ng panahon at parang ang daming dapat gawin. Ang daming nangyayari dito sa ating bayan na kalunos-lunos. Nakikita nga natin yung banggaan ng dalawang dinastiya na ewan ko, siguro maganda rin dahil nakikita naman ng bayan na parang yung dalawang dinastiyang yun parang bulok. Ginagawa ngayon ng kaparian na maka-Diyos at maka-Pilipino, Clergy for Good Governance. Gusto ko lang pong marinig kung ano po ang mga hakbang para mas makover ang napakaraming issue at napakaraming lugar dito sa buong Pilipinas. Kasi po, tama din na yung nabanggit ni Father Robert Reyes na merong merong hindi magagandang bishop at pare. Pero palagay ko po, kung makakakilos ang mas marami po siguro ang mahuhusay, at may puso na talagang ang bumababa talaga sa ibaba at nagiging parang
kung ano ang gusto ni Kristo. Pero maganda pong marinig kung ano po ang mga gagawin ninyo. Hindi lang kami tumitingin sa election. So 25 to 28. So though kailangan naman na asikasuhin yung mga pangangailangan doon. Pero ang Clergy for Good Governance ay susunod sa isang gabay na mag-build muna kami ng mga partnerships. No? There are 84 dioceses, mag-89 na ba? Actually, ang formal pa lang ay 85. Hindi ay yung iba hindi wala pang formal announcement from Rome. Yan, no? 85 to 89 dioceses. Pero ang una namin gawin, sabi ko kanina, mag-conduct kami ng mga partnership building sa mga dioceses, Mindanao, Visayas, Luzon, NCR, tapos through conversations. Maganda yun pag-uusap. And then, titingnan, kukunin namin ang kanilang mga kuro-kuro, mga suggestions, ano ba ang pwede natin, paano tayo tumulong sa ating mga butante, mga mamamayan, na sila ay magkaroon ng agenda building rather than mag-focus tayo ng mga kandidato. Ang sinimula na namin sa Novaliches, sectoral agenda, ano situation ng mga sectors, tapos tanungin namin ngayon yung mga sectors, sino sa mga kandidato ngayon na nagpresenta na pwedeng mag-champion ng inyong mga concerns and issues. So hindi siya nakatutok sa personalidad, kundi ang tinatanong sila mag-isip, ito yung pangangailangan nyo. Sino ang pwedeng mag-address niyan, dadalhin, magiging legislative agenda nila. So ito ay halimbawa naman. So starting January, magkakalat kami sa buong Pilipinas. We will organize ourselves going to Mindanao, Visayas, Luzon. May mga tanong pa po? Sige po, Isa sa mga ginagalang na lolo ng mga kapatid. Lolo ng mga kapatid. Ako po si Monsignor Man Gabriel, literature padre. 81 years na. At 55 years of priest. No, naglalaro lang sa isipan ko, no, yung clergy for good governance. Pag sinabi natin good governance, I suppose we're also including, kasama natin dito yung good governance in the church and within the church. Tayo mga pare mismo sa pagpapatakbo ng simbahan, sa pangalaga ng simbahan, hindi tayo mahirap pagikuwanan ng matapat at makatagugang paglilingkod sa tao. Are we referring to that and aware of that? Or are we looking at the macro level, good governance ng pamahalaan sa sitwasyon na nagiging talagang sa halip na maging kasangkapal sa pagbabago, hindi pala sila sagabal sa kaundaran ng mga maliliit, mahihirap, katiwalian nangyayari sa ngayon. Yung political governance, yung governance ng ekonomiya, yung governance ng ecology, lahat iyan, are we mobilizing priests para tingnan yung aspeto na yun? O pareho yung governance within the church and governance in relation to the macro level? Yan ba yung ating focus? Or are we focused now on, for this election, tungkol sa anong mabuting partnership yung sinasabi na na pwedeng magawa para kahit paano matulungan ang mga pamayanan para bumago ng
batay sa konsyensya nila at batay sa kanilang karunungan. Ang pang-apat ay yung hamon ng pagiging prophetic natin. Ang tingin ko, yung boses na narinig ko kanina sa mga nagsalaysay, ang pangailangan ngayon ay ang hindi pagiging pari, kundi pagiging propeta sa sitwasyon na dinadaanan ng mga Pilipino. At yun, hindi natin pwedeng gamitin ang pagpapali natin, kundi dapat yung boses ng ating pagiging propeta ng paglalagay ng tamang daan para sa paglilingkod at governance ng ating bayan. Ayun, maraming aspeto yung ating pinapalat na o ito paglulusan na ito. No? Alam ko lahat ito kasama, pero sa ngayon, sabi nga ng ating kapatid, ano ba talaga ang ating primary focus at pagkilos without excluding the rest, but what will be the primary concern that we have now? Una, siguro baka makakatulong yung ibang mga panelists natin. Una, I think mas ideal na yung mga paring involved sa good governance na movement na ito ay makita din ang good governance sa kanilang mga communities, parokya, diocese, no? Which we are doing na. No? We are trying our best also. Mahirap kasi, madali kasing magsabi para good governance sa iba, tapos sarili mo palang yung mga community, walang good governance, hindi na rin maganda yan. I think sabay, pwedeng sabayin, no? Pero I will emphasize dito, ang good governance hopefully will start from the grassroots. Kasi marami ngayong panawang good governance sa national level eh. Pero ang nangyayari sa baba, wala eh. No? So, unless the communities are engaged, no, wala tayong pag-usapan ng good governance. No, lahat lang yan na nakasalalay sa mga leaders sa taas, nanonood na lang communities. Kaya ako, ang simbahan ay tawag ko nga, ano yan eh, sleeping monster. Monsignor Manny, yung mga BECs natin, ay mga malakas na instrumento yan for grassroots good governance program. Ma-engage natin yung mga communities, makialam sila, no? At saka pa sana ma-empower sila, na magsalita sila, no? At saka makita yung power nila, hindi lamang sa pagbuto, kundi pag-exact na accountability kung sino man yung mga leaders, local and national. I think kung matulungan sana natin yung mga communities natin that way, alam ko, magkaroon sila ng lakas. No? Maglakas. So sa akin, ang direction is grassroots. Ibig sabihin, punta tayo sa ating mga base communities na ngayon tinatawag natin hindi na lang ecclesial, kundi sana maging human and ecological communities. No? Ako baka pwede rin good governance communities or advocate sila in the future. Isa sa mga principles ng CGG ay transformation, personal, societal, integral human development. So siguro, simultaneous po yung pagbabago ng usapin. If you are committed to the 7 principles, 7 goals namin na interrelated, kailangan talaga ng mga paradigm shift. No? Kailangan mong mag-commit. So yun. Tapos, ang daming resources ng simbahan, not only human resources, but documents. We have good documents, groups. So we will partner with these groups like tuloy yung political education, may mga human rights defenders dito, tuloy yung human rights education, environmental defenders, marami dito. So we can tap our lay, our religious, and our partners. And we have Catholic schools, Catholic institutions. So siguro yun yung partnership na sinasabi. And I agree with Monsignor Manny Gabriel, we are prophets. Kanina sa introduction, hindi kami tahimik, but siguro, marami nagtatanong talaga, Father, what now? Anong gagawin? Nabasa nyo na ba ang CPCP pastor letters? Pero aside from the letters, we want to hear the voice of our pastors.
not as moral compass, but you know what is right, what is good, what is so something like that. So I hope yung sa ngayon initially 200 plus, may mga hindi pa yan updated na marami pa lang mga bishops at kapatid na pari, and later on deacon siguro, na nag-express ng, hey, kasama kami dito sa isang marangal na and we are nationwide po hindi lang po kami NCR based. Right now may mga taga Cotabato, taga Samar, taga Baguio, taga North, Iloilo, Panay, and we believe in the power of the ripple. There are around 7,000, 8,000 ordained priests in the Philippines, and we can also be a potent force within the church and for the So from now on, hindi po kami tatahimik. We will call spade spade. There are things that are non-negotiable. There are things na political dissonance, for example, we will speak out as a clergy for good governance. Good morning. I'm Philip Campo. I was invited by Father Reyes, a photographer and writer. I have a short question. Is there a special program for young people? I think there should be. I looked at this place, for instance, and only a handful of people here below 25. The rest of us are on our way out. We all are young heart. Mayroon kaming sinisimulan ngayon na tawag namin Young Babies program. These are young people who are already in public service. We'll try to see how we can accompany them. Tapos yung mga young people outside, wala pa sa public service, but they're thinking about it. Yung iba ng mga young people, wala pang engagement, we'll try to involve them in mga conversations and hopefully suggest to them public service or engaging in politics is a noble vocation. Dagdag ko lang din pong sagot doon. Father Marita Espinito po ng Cubao. Ako po kasi yung secretariat din. Plano namin is to also come up with formation modules in the parishes and in the dioceses. The Catholic social teaching is very, very rich. So, plano namin come up with modules na pwedeng ibaba sa parokya, na kukunin na lang ng mga pare, parang database, para hanggang formation ng kabataan sa parokya, hindi lang kabataan, bawat sektor sa parokya, information nila, nagagamit ko yun. Kung yung nabanggit ni Father Tony, grassroots level na nagagawin namin. Sige po. Since medyo gusto rin po sa oras, let me thank all of you for coming today. And a lot of people might be asking, bakit ito ginagawa ng mga pare? Iwan ko po sa inyo yung isang quote mula kay St. John Chrysostom, isang early church father. Sabi niya po sa isang homily niya, do you wish to honor the body of Christ? Do not ignore him when he is naked. Do not pay him homage in the churches clad himself. Only then to neglect him outside where he is clothed or clad. He who said, this is my body, is the same one who said, you saw me hungry and you gave me no food. He also said, whatever you did to the least of my brothers, that you do unto me. Maraming salamat po ulit. Pipirma na po mga pare dito po sa ating statement. At habang pumipirma po, ay may grupo po dito na magpapakilala sarili. Sila po yung mag-hunger strike next week. Mga katutubo sila. Kakanta lang sila pero habang pumipirma na po tayo. Kasugay, tinamadarag ka sa kitan, itinakinugayan ka sa kitan, kahit ikay na mukugaya, kahit ikay na mamatagaya, panangin, handong ng may kapal. Panangin, handong